Naranasan mo na bang sumigaw sa Diyos na ibalik ang mga durog na piraso ng iyong buhay? Marahil ay iniisip mo na ang iyong buhay ay tuluyan ng nasira at wala ng pag-asa. Mahal na anak ng Diyos, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Nangako siya na babaguhin ang iyong buhay at muling itatayo ang lahat ng tila sira. Hindi pa nakikita ng mga tao sa paligid mo ang pinakamagandang bersyon mo. Ang pinakamagandang bahagi ay nais ng Diyos na malaman mo na may ginagawa siyang napakalaking bagay sa iyong buhay, kaya ang mga palatandaan na sisimulan niyang ipakita sa iyo. Maaaring hindi mo maintindihan ang kanyang ginagawa sa una, ngunit maniwala ka na babaguhin ng Diyos ang iyong buhay. Ang iyong mga huling taon ay magiging mas malaki kaysa sa nakaraan. Kaya, ano ang mga palatandaang ito? Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell. May ideya ka ba sa mga plano ng Diyos para sa iyong buhay? Kita mo, mahal ka ng Diyos ng sobra para hayaan ang buhay mo na salungat sa kanyang mga plano. Hindi kanya nilikha at hinayaan kang pumasok sa mundo para lamunin ka ng mga unos. Ngayon, gusto niyang malaman mo na malapit na siyang magsasanhi ng pagbabago sa iyong buhay, isa na magpapasindak sa iyong pagmamahal at kamahalan. Magiging isang bagay na kagalakan na makita ang iyong masakit na karanasan na maging iyong stepping stone para sa iyong bagong simula, hindi ba? Ang pag-renew na ito ay magaganap ng mas maaga kaysa sa iyong inaasahan, at narito ang 10 mga palatandaan upang kumpirmahin ito. Numero 1. Isang lumalagong damdam ng espiritual na pagkagutom. Ito ay isang palatandaan na inihahanda ka ng Diyos para sa isang mas malalim na koneksyon sa Kanya, kung saan babaguhin niya ang iyong buhay. Kung ikaw ay nasa isang paglalakbay na naglalakad sa isang disyerto, malaki ang posibilidad na makaramdam ka ng pagka-dehydrate at pagkauhaw. Habang naglalakad ka, tinatamaan ka ng araw at lumalakas ang iyong uhaw. Nagsisimula kang manabik para sa tubig. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang hanggan, ano ang mararamdaman mo kapag sa wakas ay uminom ka na? Na-refresh at na-renew, tama ba? Ganyan ang pakiramdam ng espiritual na kagutuman. Ito ay isang malalim na pananabik at isang pananabik para sa higit pa sa presensya ng Diyos. Ito ay isang pagkilala na may kulang sa iyong buhay, isang bagay na tanging Diyos lamang ang makakapuno. Pinupukaw ng Diyos ang kagutuman na ito sa loob mo bilang tanda na malapit na niyang bigyang kasiyahan ang iyong mga pananabik at i-renew ang iyong buhay. Sinasabi ng awit 42, isa tandang bawas dalawa. Kung paanong ang mga usa ay humihingi ng mga agos ng tubig, gayon din ang aking kaluluwa ay humihingi sa iyo, aking Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako maaaring pumunta at makipagkita sa Diyos? Ito ang salmista na nagpapahayag ng matinding espiritual na kagutuman, isang pananabik sa Diyos na hindi kayang bigyang kasiyahan ng iba pa. Ang pakiramdam ng gutom na ito ay isang senyales na sasalubungin ka ng Diyos sa punto ng iyong pangangailangan. Sasagutin na niya ang iyong uhaw at pupunuin ang kahungkagan na iyong naramdaman. Ito ay isang senyales na may gagawin siyang bago, upang buhayin at ibalik ka. Tingnan ang kwento ng babaeng nakatagpo ni Jesus sa balon. May kahungkagan sa loob niya na naramdaman niya ang paglipat mula sa isang lalaki patungo sa isa pa. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, mas lalong sumama ang pakiramdam niya. Hanggang sa nakilala niya si Jesus ay nagbago ang kanyang buhay. Ang alibughang anak ay naghanap din ng kasiyahan sa kanyang bahagi sa yaman ng kanyang ama. Marahil ay naisip niya na ang pag-aaksaya ng pera sa makamundong kasiyahan ay ang paraan, ngunit sa huli, siya ay naging mas masahol pa kaysa sa dati. Ngunit salamat sa Diyos, napagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali at binabaybay ang kanyang mga hakbang. Nang bumalik siya sa kanyang ama sa pagpapakumbaba, tinanggap siya ng kanyang ama. Iyan din ang paraan ng pagtanggap sa iyo ng Diyos ng bukas ang mga kamay at binibigyang kasiyahan ang iyong espiritual na pagkagutom. Ang sabi ng Biblia, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Naghahangad ka ba ng higit pa sa Diyos? Nais mo bang makilala siya ng higit pa sa nakikilala mo na?
Sa pagnanasang ito na binibigyang kasiyahan ka ng Diyos at binabago ang iyong buhay, ang uri ng pagpapanibagong hindi nag-iwan ng puwang para sa kawalan ng laman. Binabago niya ang lahat tungkol sa iyo at hindi ka binibigyan ng dahilan para ikumpara ang iyong kahapon sa ngayon. Kaya kapag nagsimula kang magkaroon ng lumalaking pakiramdam ng espiritual na kagutuman, huwag itong baliwalain. Hanapin ang mukha ng Diyos at ibuhos ang iyong puso sa Kanya. Humingi sa Kanya ng refill. Magtiwala na bubusugin niya ang iyong gutom at babaguhin ang iyong buhay. Numero 2. Isang hindi mapagkakailan na panawagan sa pagsunod. Nakadama ka na ba ng hindi pangkaraniwang pahiwatig na gawin ang isang bagay ng tama, kahit na hindi ito ang gusto mo? Yung tipong kahit anong pilit mong baliwalain ay patuloy pa rin sa pagpasok. Maaari mong tukuyin ito bilang isang hindi maikakailan na tawag o siko mula sa Diyos patungo sa pagsunod. Ito ay isang sandali na naramdaman mo ang isang hindi mapag-aalinlangan ng tawag mula sa Diyos na humihimok sa iyong sumuko, magtiwala, at sumunod sa Kanya. Ito ay isang panawagan na iwanan ang luma at yakapin ang bago upang bitawan ang iyong mga lakad at tanggapin ang Kanya. Kung nararanasan mo ito, isa itong senyales na babaguhin ng Diyos ang iyong buhay. Ngunit ang nakakalungkot na bagay ay maraming mga tao ang hindi gustong sagutin ang tawag na ito. Sa tuwing darating ito, patuloy nilang binabaliwala at nakikipaglaro sa Diyos. Sinasabi ng Jeremias 7 oras 23 minuto negatibo 24. Ngunit ibinigay ko sa kanila ang utos na ito, sundin niyo ako, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. Lumakad sa pagsunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo, upang ikabubuti ninyo. Ngunit hindi sila nakinig o nagbigay pansin, sa halip, sinunod nila ang matigas na hilig ng kanilang masasamang puso. Sila yumaon at hindi sumulong. Ang ganitong uri ng tawag ay isa na dapat mong pakitunguhan ng madalian at hindi antalahin. Kapag tinawag ka ng Diyos, ito ay dahil mayroon siyang gustong gawin sa iyong buhay. Ngunit kailangan niya munang ipakita ang antas ng pagsunod mo. Nabigo si Haring Saul sa aspetong ito dahil siya ay gumawa ng kahangalan at sumuway sa Diyos. Muntik na ring makaligtaan si Jonah, pero salamat sa Diyos, bumalik din siya sa huli. Nilinaw ng Biblia na ang mga daan at kaisipan ng Diyos ay mas mabuti kaysa sayo. Kaya bakit mo pa rin pinipilit na kumilos na parang mas alam mo kaysa sa Kanya? Maaaring hindi mo ito alam, ngunit kapag tumugon ka sa tawag na ito, binuksan mo ang iyong sarili sa kapangyarihan ng Diyos na nagbabago. Nang hilingin ng Diyos kay Noe na gumawa ng arka bilang paghahanda sa darating na baha, tiyak na nataranta siya sa tagubilin. Aling baha ang tinutukoy ng Diyos noong walang palatandaan ng ulan kahit saan? Iyon ay isang lohikal na tanong na itanong. Ngunit hindi kailanman nakipagtalo si Noe sa Diyos. Sinunod niya lang. Sa huli, iniligtas siya ng Diyos at binigyan siya at ang kanyang pamilya ng bagong simula. Ang pagsunod ay maaaring maging isang napakahirap na bagay na gawin sa maraming pagkakataon, lalo na kapag ito ay sa Diyos. Ito ay dahil ang mga tagubili ng Diyos kung minsan ay hindi madaling maunawaan. Maaari pa nga silang sumalungat sa iyong mga pagnanasa. Ngunit sa lahat, dapat kang magtiwala na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ipinakita ni Abraham ang antas ng pagtitiwala na ito nang magsimula siya sa isang paglalakbay sa isang hindi kilalang lupain dahil sinabi sa kanya ng Diyos. Bilang kapalit, naranasan niya ang pagbabago at pinaunlad din siya ng Diyos sa bawat lugar ng kanyang buhay. Mga minamahal, kapag tinawag ka ng Diyos sa pagsunod, sumagot ng walang pag-aalinlangan. Kung hindi mo gagawin, makikita mo ang iyong sarili na umuurong o nakakaranas ng pagwawalang kilos. Mukhang hindi ito ang gusto mo, tama ba? Kaya gawin ang unang hakbang, pagkatapos ay ang susunod, at panoorin ang Diyos na baguhin ka mula sa loob palabas. Bilang ikatlong, bagong tuklas na layunin na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Naramdaman mo na ba na parang nabubuhay ka ng walang kabuluhan? Tapos isang araw napunta ka sa isang landas at naramdaman mo, ito na. Kadalasan, ito ay parang isang liwanag mula sa Diyos na umaakay sa iyo patungo sa isang bagong simula na puno ng pag-asa at layunin.
Kapag naranasan mo ito, alamin na binibigyan ka ng Diyos ng bagong kahulugan ng direksyon at kahulugan. Sinasabi ng 2 Korinto 5:9, kaya't ginagawa nating layunin na bigyang kasiyahan siya, maging tayo ay nasa tahanan sa katawan o malayo dito. Si Apostol Pablo ang nagsasalita. Pinapayuhan niya ang mga Kristiyano na laging gawin ang kanilang makakaya upang gawin ang tama sa lahat ng oras. Ngunit bago nagbalik loob si Apostol Pablo, namuhay siya sa pag-uusig sa mga Kristiyano, at ginawa niya ito ng may labis na sigasig at sigasig. Para bang iyon ang layunin ng kanyang kapanganakan. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik loob, inilipat niya ang parehong lakas sa pangangaral ng Ebanghelyo. Siya ay isang napakadeterminadong kabataang lalaki na laging naghahangad na palugdan ang Diyos, anuman ang halaga. Kasunod ng pagtatagpo na iyon sa kanyang paglalakbay sa Damascus, ang bagong tuklas na layunin ni Apostol Pablo ay naayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang nagbunsod sa kanya na ipalaganap ang mensahe ng Ebanghelyo sa malalayong lugar na nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Nagpunta siya mula sa pagiging isang mang-uusig hanggang sa pagiging isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa unang simbahan. Anong pagbabago? Mga minamahal, kapag nakakita ka ng bagong layunin na naaayon sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay, ang mga kamangha-manghang bagay ay nagsisimulang mangyari. Makakakita ka ng mga pintuan na bukas, mga pagkakataon na umuusbong, at mararanasan mo ang katuparan. Ang iyong pananampalataya ay tatanggap ng kakaibang lakas, at ang iyong mga relasyon ay lubos na pagyayamanin. At higit pa, makakatanggap ka ng empowerment para positibong maapektuhan ang mundo sa paligid mo. Tingnan ang uri ng epekto na ginawa ni Apostol Pablo sa mundo, maging hanggang ngayon, namamangha pa rin ang mga tao sa mga dakilang gawa na ginawa niya at nabago ang buhay sa pamamagitan ng kanyang mga turo. Ito ang ginagawa ng Diyos sa at para sa isang taong handang sumuko sa Kanya. May kakaibang plano at layunin ang Diyos para sa lahat. Kapag iniayon mo ang iyong mga hangarin at pagkilos sa Kanyang kalooban, hindi siya nag-atubiling pukawin ang pagbabagong iyon sa iyong buhay. At kapag ginawa niya ito, madarama mo ang malalim na pananalig at pagnanasa. Mauunawaan mo na hindi lang pangarap ang hinahabol mo, tinutupad mo ang isang banal na tawag. Naging hari si David mula sa pagiging pastol. Marahil ay hindi niya pinangarap na maging hari dahil alam niyang hindi ito magiging posible. Ngunit nang dumating sa kanya ang banal na atas na iyon, hindi niya ito napigilan. Sa kabila ng kanyang mga hamon, itinuloy niya ang layuning iyon na parang iyon ang gusto niya noon pa man. Pinuno siya ng Diyos ng lakas at sigasig, tulad ng ginawa niya para kay Apostol Pablo, at gagawin din niya ito para sa iyo. Kapag binigyan ng Diyos ang isang tao ng banal na layunin upang matupad, ginagawa niya ang lahat ng kailangan niya upang maisakatuparan ito. At kung masigasig mong gagawin yon, sa huli, makakaranas ka ng renewal na lampas sa iyong imahinasyon. Makikita mo na ang banal na layuning ito ay hindi isang personal na tagumpay, ito ay naglalayong luwalhatiin ang Diyos at tumanggap ng mga pagpapala bilang kapalit. Kaya't magtiwala sa Kanya at hanapin ang Kanyang patnubay sa pagtupad sa layuning itinakda niya para sa iyo. Babaguhin niya ang iyong buhay sa mga paraang hindi mo akalaing posible. Bilang 4, hinahamon ka ng banal na espiritu ng kasalanan. Ang pananalig na ito ay nagpapakita sa iyo ng mga lugar sa iyong buhay na nangangailangan ng pagbabago at pag-renew. Kapag napatunayang nagkasala ka sa iyong maling gawain, ito ay senyales na tinatawag ka ng Diyos na magbago at maging mas mabuting tao. Dumarating ito tulad ng isang banayad na pag-udyok ng pagsaway na tumatago sa iyong puso at umaakay sa iyo sa katuwiran. Sinasabi sa Juan 16:8, pagdating niya, patutunayan niya na ang sanlibutan ay mali tungkol sa kasalanan at katuwiran at paghatol. Ito ay mahalaga dahil ang pagpapanibago ay hindi maaaring mangyari nang walang pagsisisi, at ang pagsisisi ay bunga ng parehong pananalig na ito. Naiintindihan mo na ba ngayon kung paano ito gumagana? Kapag kinikilala mo ang iyong mga kasalanan at humingi ng kapatawaran, pinahihintulutan mong kumilos ang Diyos sa iyong buhay at i-renew ka. Ito ay dahil nakikita ng Diyos ang potensyal para sa paglago sa loob mo at nais na pangalagaan ito.
Ngunit para magawa ito, kailangan niya munang mamatay sa laman. Nang si David ay nangalunya kay Bathsheba, wala siyang nakitang mali dito. Nauna pa rin siyang magplano sa pagkamatay ng asawa niyang si Uriah. Ngunit ang gawaing ito ay hindi nakalulugod sa Diyos, kaya't ipinadala niya si Propeta Nathan upang ihatid ang kanyang sama ng loob kay David. Sa sandaling ipaalala ni Nathan sa kanya ang kanyang mabigat na kasalanan laban sa Diyos, hinawakan ng banal na espiritu ang kanyang isip. Sumigaw siya sa Diyos para sa pagsisisi at hindi na bumalik sa kasalanang iyon. At dahil sa kanyang pusong nagsisisi, hindi siya tinanggihan ng Diyos. Ito ang ginagawa ng banal na espiritu. Iginuhit niya ang iyong pansin sa iyong mga kasalanan at ipinakikita sa iyo kung bakit kailangan mong magbago. Ginawa niya ang parehong bagay kay Pedro nang itanggi niya si Jesus. Kita mo, sinabi na ni Jesus kay Pedro na darating ang panahon na ipagkakait niya siya. Ngunit nag-alinlangan si Pedro at tiniyak kay Jesus na susundin niya siya kahit hanggang sa libingan. Sa kasamaang palad, nabigo siya ng kanyang pananampalataya. Matapos niyang itanggi si Jesus ng 3 beses, hinatulan siya ng Espiritu ng Diyos at nagsimula siyang umiyak. Ngunit ang kagandahan dito ay hindi siya iniwan ng Diyos doon. Ibinalik niya ang kanyang pananampalataya, binago siya, at ginamit siya ng husto para sa gawain ng kaharian. Tandaan, ito ay para sa pagtubos na si Jesus ay dumating sa mundong ito. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong yakapin ang pananalig sa kasalanan. Kung nabigo ka, parang ipinako mo si Jesus sa krus sa pangalawang pagkakataon. Ang banal na espiritu ay hindi katulad ng mga tao na humahatol sa iyo dahil sa iyong mga maling gawain. Nag-aalok siya ng mapagmahal na pagtutuwid upang humingi ng awa ng Diyos kapag nagkamali ka. Mga minamahal, kapag hinatulan ka ng banal na espiritu ng kasalanan, huwag kang matakot at huwag mong subukang pagtakpan ito. Ito ay isang pagkakataon na hindi mo gustong palampasin. Yakapin ito bilang tanda ng pag-ibig ng Diyos dahil ang mahal ng Diyos ang kanyang itinutuwid. Sa pamamagitan nito, babaguhin niya ang iyong buhay at gagawin kang higit na katulad ni Jesus. Numero 5. Ang mga sinasagot na panalangin ay nagsimulang dumagsa. Kapag ang iyong mga panalangin ay nasagot ng sunod-sunod, tulad ng isang baha, ito ay isang senyales na ang Diyos ay humihinga ng bagong buhay sa iyo. Parang biglang nakakita ng breakthrough pagkatapos ng mahabang bagyo. Isipin na humihingi ka ng isang bagay na matagal mo nang inaasam, pagkatapos ay lalabas ito ng hindi mo inaasahan. Iyan ang kapangyarihan ng pagpapanibago ng Diyos sa iyong buhay. Ipinapakita nito na siya ay aktibo pa rin at kasangkot sa iyong mga gawain. Tingnan kung paano sinagot ng Diyos ang matagal ng panalangin ni Hana para sa isang bata. Pagkatapos ng mga taon ng paghihintay, ibinuhos niya ang kanyang puso sa Diyos taon-taon sa templo, at dininig ng Diyos ang kanyang mga pag-iyak. Upang patunayan ang kanyang katapatan, binasag niya ang katahimikan at pinunasan ang kanyang mga luha. Biniyayaan niya siya ng isang anak na naging sisidlan sa kanyang mga kamay. Ano ang sinasabi nito sa iyo? Ang mga sagot sa panalangin ay hindi lamang dumarating. Minsan, maaari kang manalangin ng isang beses at makita ang interbensyon ng Diyos. Sa ibang pagkakataon, kailangan mong magpumilit sa panalangin. Kapag nangyari ito, naglalaan ang Diyos ng kanyang oras para baguhin ang iyong buhay sa pamamagitan ng sagot na iyon. May mahalagang bagay na nais niyang ilabas sa iyong pagpupursige, at kapag ito ay sa wakas ay lumitaw, ang iyong buhay ay hindi mananatiling pareho. Sinasabi ng awit 118:5. Nang mahirap, ako'y dumaing sa Panginoon, dinala niya ako sa isang maluwang na dako. Kapag sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin, madalas itong nagpapakita na nalulugod siya sa iyong pananampalataya at pagsunod. Ito ay kanyang paraan ng pagsasabing, magaling, mabuti at tapat na alipin. At kapag nangyari ito, makakaranas ka ng panibagong pakiramdam ng pag-asa at kapayapaan. Naranasan ito ni Joseph nang gawin siyang pinuno ng Diyos pagkatapos ng hirap na kanyang kinaharap. Maaari mong isipin ang pagkagulat sa kanyang mukha nang tawagin siya ni Paraon palabas ng bilangguan.
Pagkatapos, nagkaroon ng kagalakan sa kanyang puso nang gawin siyang punong ministro ni Paraon. Gumagawa ang Diyos sa mahiwagang paraan, ngunit maaari kang magtiwala na anuman ang kanyang ginagawa ay para sa iyong ikabubuti. Kapag ang mga nasagot na panalangin ay bumaha sa iyong buhay, magtiwala na ang isang bagong panahon ay malapit nang maganap. Patuloy na umiyak sa Diyos at magtiwala na sasagutin niya ang kanyang perpektong oras. Kapag ginawa niya, ito ay magiging parang baha na hinuhugasan ang iyong kalungkutan upang magdala ng saya at magpabago ng iyong buhay. Numero 6. Isang pagsubok sa iyong pananampalataya. Nakaranas ka na ba ng hamon na nagdududa sa lahat ng iyong pinaniniwalaan? Marahil ay nawalan ka ng trabaho, nagdusa ng breakup, o nakatanggap ng hindi magandang diagnosis mula sa doktor. Parang gumuho ang buong mundo mo sa mga sandaling iyon. Ngunit ang mga pakikibaka na iyon ay hindi ang katapusan ng mundo, ito ay isang pagsubok sa iyong pananampalataya. Ito ang paraan ng Diyos para alisin ang iyong mga pagdududa at takot, na ginagawa kang mas malakas at mas umaasa sa Kanya. Ngayon, balikan ang buhay ni Job, ang lalaking napaharap sa di kapanipaniwalang paghihirap. Nawala ang kanyang kayamanan, kalusugan, at maging ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Job ay nanatiling tapat sa Diyos. Ito ang ugali na nakita ng Diyos kay Job, at pinahintulutan niya ang dyablo na subukin siya. Ang pagsubok na iyon ay lalong nagpatibay sa kanyang pananampalataya. Sa huli, naranasan ni Job ang isang pagbabago na nagpaganda ng kanyang buhay kaysa sa dati. Ito rin ang gustong gawin ng Diyos sa iyo. Ang hirap na nararanasan mo ay hindi para parusahan ka. Nakikita mo ba kung paano dumaan ang isang brilyante sa matinding init at presyon bago ito maging kapaki-pakinabang? Ang parehong bagay ay naangkop sa iyo. Hanggang sa makapasa ka sa pagsusulit na iyon, hindi posible ang pag-renew. Nalampasan din ni Abraham ang pagsubok na ito ng pananampalataya nang hilingin sa kanya ng Diyos na ihain si Isaac, at hindi siya nagdalawang isip, kahit na masakit itong hakbang para sa kanya. Ito ay isang pasimula sa isang buhay na may kasaganaan at pagpapala. Sa susunod na matagpuan mo ang iyong sarili sa isang bagyo, huwag magpanik. Isipin ito bilang isang pagsubok at kumapit ng mahigpit sa iyong pananampalataya. Magtiwala sa plano ng Diyos para sa iyong buhay, dahil alam mong babaguhin at ibabalik ka niya sa takdang panahon. Panatilihin ang pananampalataya, mahal na kaibigan, dahil malapit na ang iyong tagumpay. Tandaan, sinasabi ng Biblia na ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng isang gabi, ngunit ang kagalakan ay tiyak na darating sa umaga. Ito ay isang katiyakan. Mahal, huwag kang magmadali sa pagpunta. May ilan pang palatandaan na dapat mong malaman. Numero 7. Isang matinding pagnanais na iwanan ang nakaraan. Ito ay isang mapagpalayang sandali, kapag napagtanto mo na sa wakas ay mailalabas mo na ang mga bigat na pumipigil sa iyo. Ito ay isa pang palatandaan na handa na ang Diyos na baguhin ang iyong buhay. Gusto kanyang palayain mula sa mga tanikala ng mga pagkakamali, pagsisisi, at sakit ng puso kahapon. Ito ay maaaring isang masakit na proseso, ngunit ito ay kinakailangan. Kailangan mong bitawan ang nakaraan upang tumutok sa hinaharap at yakapin ang mga biyayang naghihintay. Sinasabi sa Filipos 3:13-14 na, Mga kapatid, hindi ko pa iniisip ang aking sarili na nahawakan na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ang nasa likuran at pinipilit ang nasa unahan. Nagpapatuloy ako sa tunguhin upang matamo ang gantimpala na tinawag ako ng Diyos sa langit kay Kristo Jesus. Binanggit ni Apostol Pablo kung paano niya binitawan ang kanyang nakaraan. Hindi niya pinagtuunan ng pansin ang kanyang mga nakaraang tagumpay o pagkakamali. Kung gagawin niya ito, magkakaroon sila ng negatibong epekto sa kanyang kasalukuyan at hinaharap. Sa parehong paraan, ang paghawak sa nakaraan ay nagpapanatili sa iyo na nakulong sa mga limitasyon ng iyong kahapon. Ninanakaw nito ang iyong mga pagkakataon ng pag-renew at muling pagsilang. Ang mga Israelita ay natigil sa isang walang katapusang paglalakbay sa ilang, na inuulit ang parehong lumang pattern na nagsilbing hadlang sa kanilang tagumpay.
Itinago ng Diyos ang kanyang pangako sa kanila hanggang sa iwanan nila ang kanilang nakaraan at tumuon sa kanyang plano para sa kanila. Kapag pinukaw ng Diyos ang matinding pagnanais sa loob mo na bumitaw, ito ay dahil gusto niyang palayain mo ang mga pasanin na nagpapabigat sa iyo. Sa gayon lamang ay maaari mong kunin ang mga bagong bagay na mayroon siya para sa iyo. Inihahanda ka niya para sa isang bagong simula, isang malinis na talaan, at isang panibagong buhay. Huwag matakot na isuko ang nakaraan at may kumpiyansa na yakapin ang hinaharap. Numero 8. Kapag nagsimula kang makita ang mga pagkakataon para sa espiritual na paglago. Ito ay tulad ng isang pinto na bumukas, na nag-aanyaya sa iyo na pumasok sa isang bagong kaharian ng lalim at lapit sa Diyos. Ito ay isang senyales na siya ay handa na i-renew ang iyong buhay at dalhin ka sa isang paglalakbay na magpabago sa iyo magpakailanman. Ang paglalakbay na ito ay maaaring hindi palaging napakakinis. Maaari kang humarap sa mga hamon, ngunit ipinangako ng Diyos na sasamahan ka sa bawat hakbang ng iyong landas. Kapag nagtanim ka ng binhi sa matabang lupa na may tamang dami ng tubig at sikat ng araw, ito ay tumutubo. Ngunit bago yon, namamatay muna ito. Ang ilan ay nagiging bulok bago sila tumubo, yumabong, at maging matibay na puno. Maihahalin tulad mo rin ito sa espiritual na kapanahunan. Maaaring hindi kaakit-akit ang mga pagkakataon, ngunit makakatulong ito sa iyo na maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili, at mas makakaugat ka sa pag-ibig at karunungan ng Diyos. Alalahanin ang talinghaga ng manghahasik na itinuro ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Kapag handa ka sa espiritual na paglago, ang iyong puso ay parang mabuting lupa, handang magbunga ng mabubuting bunga. Sa ganitong paraan, mas malamang na maranasan mo ang pagpapanibago ng Diyos na may kasamang kapayapaan at kagalakan, at mas magiging handa ka para matupad ang iyong kapalaran. Numero 9, all-round restoration. Kapag nabasag ang isang glass vase at sinubukan mong ibalik ang mga piraso kasama ng pandikit, maaaring magtagumpay ka, at maaari mo pa ring magamit ito. Ngunit ang sinumang makakita nito ay malalaman na ito ay minsang nasira. Ang mga bitak lamang ang magbibigay nito, at ang kagandahan ay hindi na umiiral. Ngunit sa Diyos, ang pagpapanumbalik ay nangangailangan ng isang ganap na bagong liwanag. Kapag nagpanumbalik ang Diyos, hindi lamang niya inaayos ang isang bahagi ng iyong buhay, binabago niya ang lahat ng tungkol sa iyo, at hindi siya nag-iwan ng anumang bitak. Inaayos niya ang iyong wasak na puso, pinapagaling ang iyong sugatang kaluluwa, at ibinabalik ang iyong nawalang kagalakan. Pinutol niya ang mga patay na sanga sa iyong buhay upang payagan ang bagong paglago. Sinasabi ng Jeremias 30:17, ngunit ibabalik kita sa kalusugan at pagagalingin ang iyong mga sugat, sabi ng Panginoon, sapagkat ikaw ay tinatawag na isang itinapon, Siyon na walang nagmamalasakit. Ito ang pangako ng Diyos ng pagpapanumbalik sa iyong buhay. Ginawa niya ito para kay Job at gagawin din niya ito para sa iyo at mas mabuti pa. Kaya kung pakiramdam mo ay sira o nawawala, tumakbo ka sa Diyos. Nasa negosyo pa rin siya ng all-round restoration. Kukunin niya ang iyong mga basag na piraso at gagawing maganda ang mga iyon. Ang bawat dampi ng kanyang pagmamahal at biyaya ay nagpapanumbalik ng isang piraso ng iyong buhay hanggang sa tuluyang mabago ang buong larawan. Muli kang ginagawang buo ng Diyos at inihahanda ka para sa isang ganap na kinabukasan. Number 10, pagkilala at pagpapatibay ng iyong pagkakakilanlan kay Kristo. Ito ay tulad ng pagtingin sa salamin, at sa halip na makakita ng mga di kasakdalan, makikita mo ang kagandahan ni Jesus. Napagtanto mo na ikaw ay isang minamahal na anak ng Diyos, itinatangi at tinatanggap sa kanyang paningin. Kapag pinagtibay mo ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo, kinikilala mo na ikaw ay pinili at pinahahalagahan ng Diyos. Binabago ng pag-unawang ito kung paano mo nakikita ang iyong sarili at nagbubukas sa iyo para sa pagbabago mula sa Diyos. Sinasabi ng Biblia na ipinagkaloob ng Diyos ang dakilang pag-ibig sa iyo at ginawa kang kanyang anak. Ang parehong Biblia ay nagsasabi na ikaw ay isang kasamang tagapagmana ni Kristo. Ano ang ibig sabihin nito? Mayroon kang akses sa mga pagpapala ng langit.
Ang katiyakang ito ay tumutulong sa iyo na magtiyaga, batid na ang mga plano ng Diyos para sa iyo ay mabuti. Habang lumalago ka sa pag-unawang ito, mararanasan mo ang pagpapanibagong ipinangako ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kapag inihayag ng Diyos ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo, ito ay isang palatandaan na Kanyang binabago ang iyong buhay. Yakapin ang katotohanan ito, at mabubuhay ka sa isang buhay na nagpaparangal sa Diyos. Mahal na anak ng Diyos, handa ka na bang maranasan ang pagbabagong kapangyarihan ng pagpapanibago ng Diyos? Ito ang ilang mga palatandaan na nagpapatunay na malapit nang i-renew ng Diyos ang iyong buhay. Ang hinihiling lamang niya sa iyo ay magtiwala sa Kanya at magpatuloy na mamuhay sa katuwiran. Ang mga tulad ni Daniel, Joseph, at Job ay nakaranas ng pagbabagong ito habang nasa katuwiran. Ang Diyos ay humihiling ng parehong bagay sa iyo ngayon. Tandaan, ang katuwiran ay nagbubuni sa isang bansa, ngunit ang kasalanan ay isang kadustaan. Kung gusto mong maranasan ang pag-renew na ito at manatiling na-renew, dapat ay handa kang bayaran ang presyo. Payag ka ba? Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, sa pagpapakumbaba, kinikilala ko ang iyong soberanya at pagmamahal sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyong palagiang pagprotekta at pagprotekta sa akin. Ako ay nabubuhay ngayon dahil sa iyong awa at biyaya. Salamat, mapagmahal na Ama. Salamat sa pagkakataong ito na matuto sa iyong paanan ngayon. Nagtitiwala ako sa iyong kabutihan at sa iyong pagnanais na i-renew ang aking buhay, na ginagawang bago ang lahat ng bagay. Panginoon, patawarin mo sana ako sa bawat kasalanang nagawa ko, at bigyan mo ako ng biyayang mabuhay para sa iyo. Salamat, Ama. Mapagpalang Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo dahil ikaw ay Diyos ng pagtubos. Salamat sa palaging pagpapalit ng aking pagkasira sa kagandahan. Ginagamit mo ang aking mga pagkakamali at kabiguan para dalisayin, at gawin akong higit na katulad ni Jesucristo. Sinasabi ng iyong salita na iyong babaguhin ang aking buhay, gagawing bago ang lahat ng bagay, at inaangkin ko ang pangakong iyon sa bawat aspeto ng aking buhay. Hinihiling ko, mahal na Diyos, na iyong i-renew ang aking isipan. Mangyaring baguhin ang aking mga iniisip at saloobin ayon sa iyong salita. Tulungan mo akong makita ang aking sarili at ang aking mga kalagayan sa pamamagitan ng iyong mga mata, upang malaman ang iyong mga plano para sa akin ay mabuti. Naway ang iyong katotohanan at karunungan ay maging gabay ko sa araw-araw. I-renew mo ang aking puso, O Panginoon, at punuin mo ako ng iyong pag-ibig, upang mahalin kita ng buong puso. Naway ang iyong pag-ibig ang maging pundasyon ng aking buhay, at naway mag-umapaw mula sa akin sa mga nakapaligid sa akin. Matuwid na Diyos, mangyaring baguhin ang aking espiritu at punuin ako ng iyong banal na espiritu. Tulungan mo akong lumakad sa iyong kapangyarihan at karunungan. Tulungan akong marinig ang iyong tinig ng malinaw at sundin ang iyong pamumuno, kahit na ang landas sa unahan ay nakakatakot. Mangyaring hayaang gabayan ako ng iyong espiritu sa lahat ng katotohanan at bigyan ako ng kapangyarihan na mamuhay ng isang buhay na nagpaparangal sa iyo. Pakirenew ang aking mga relasyon. Ibalik ang lahat ng nawala sa akin at hilumin ang bawat sugat sa puso ko. Tulungan mo akong magpatawad sa mga nagkasala sa akin at humingi ng kapatawaran sa mga nagkasala sa akin. Naway pagtibay ng iyong pagmamahal at biyaya ang aking mga relasyon. I-renew ang aking layunin, O Panginoon, at ipakita sa akin ang iyong plano para sa aking buhay. Mangyaring hayaan ang aking buhay na maging salamin ng iyong kabutihan at biyaya, at naway magdala ako ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Mapagmahal na Ama, mangyaring baguhin at palakasin ang aking pananampalataya sa iyo at tulungan akong laging magtiwala sa iyo. Alam ko na ang iyong mga paraan ay mahirap unawain, ngunit mangyaring tulungan mo akong laging magtiwala sa iyo anuman ang mangyari. Buksan ang aking mga mata upang makita ang iyong kamay na gumagana sa aking buhay, kahit na sa pinakamadilim na panahon. Naway ang aking pananampalataya ang maging angkla ng aking kaluluwa, na humahawak sa akin ng mahigpit sa iyong mga pangako. Panginoon, salamat sa pagiging Diyos ng pag-asa at pagpapanibago.
Ginagawa mong bago ang lahat ng bagay, at ginagawa mo akong bago araw-araw. Nagtitiwala ako sa iyong mga pangako at sa iyong katapatan. Alam kong tatapusin mo ang mabubuting gawain na nasimulan mo sa buhay ko. Salamat, Hari ng Kaluwalhatian, dahil may tiwala ako na diringgin at sasagutin mo ako. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mag-like, mag-drop ng komento, at mag-subscribe sa channel na ito.